Dito muna po tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Isang gabi, habang nagpapalipas ng oras ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang apo, ay naisipan niyang turuan ng importanteng aral sa buhay ang kanyang apo. Sa katahimikan ng gabi, nagsalita po ang lalaki. "Apo, alam mo bang may labanang nangyayari sa loob ng katauhan ng isang tao?" Tahimik namang nakatingin sa kanya ang kanyang apo na tila hindi nauunawaan ang kanyang sinasabi. Pagkapatuloy ng lalaki, ito ay napakatinding labanan ng dalawang lobo. Ang unang lobo ay punong-puno ng galit, inggit, lungkot, ganid, pagmamataas at yabang. Mababa rin ang tingin nito sa kanyang sarili at labis ang kanyang mga kasinungalingan. Nagpatuloy pa ang lalaki. Ang pangalawang lobo naman ay mabuti. Siya ay mapagmahal, punong-puno ng pag-asa, kabutihan, ligaya at mapagkumbaba. Mabuti rin ang hangarin niya sa kanyang kapwa, mapagkamang gawa at handang dumamay sa mga nangangailangan. Ang dalawang lobong ito ay naglalaban sa loob ng ating pagkatao at kapwa sila nais magwagi. Nag-isip ng malalim ang apo at nagtanong sa kanyang lolo, sino po ang mananalo?" Napangiti ang lalaki at saka sumagot sa kanyang apo, "Ang mananalo sa laban na iyon ay ang lobo na papakainin at pinapalakas mo." Ano po ang aral na mapulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Ito po ay mga kanyusik paalala sa atin na sa bawat araw ay may choice po tayo kung aling lobo ang papakainin at palalakasin natin. Yung mabuti ba o yung masama? Hindi naman maiiwasan na makaramdam tayo ng galit, inggit, selos, no? Dahil natural po yan, natural na emosyon yan. At tao lang din po tayo, may pagkakataong nagiging vulnerable tayo sa buhay. Pero nasa atin kung pipiliin ba nating magpadala doon o mas pipiliin nating mamayani ang kabutihan at kapayapaan sa ating buhay. Sa ating pong Food for the Soul, sa ating pong kwento ngayong umaga, ito po yung ilan sa aral na mapupulot po natin. O yung una po dyan, syempre yung pagkontrol po sa ating sarili. Hindi natin kontrolado ang pangyayari sa paligid natin, ngunit may kontrol po tayo sa ating mga reaksyon. Kung pipiliin natin ang kabutihan, pagmamahal at pagpapatawad, mas magiging magaan ang ating buhay. So number 2 po na aral na maaari po nating mapulot ngayong umaga ay yung kapangyarihan po ng positibong pag-iisip. No? Yung mga negatibong emosyon ay natural po na nararamdaman ng bawat isa, ngunit yung pagtugon po sa mga positibong bagay ay makakatulong sa ating paglago at pag-unlad. So number 3, syempre yung pagpili ng lobo. So, ang bawat desisyon po natin na ginagawa natin ay may epekto po sa ating buhay. Kung ang mga desisyon natin ay nakabase po sa pagmamahal, kabutihan, tatahakin po natin yung mas magaan at mas masayang landas. Tayo po bilang tao ay binigyan po tayo ng free will. So nasa atin na po yun kung ano po yung mga bagay na pipiliin natin para sa ating buhay. Ang ikabubuti po ba natin o yung ikasasama natin? Sa madaling salita mga kanyusik, tayo ang may kapangyarihan kung anong lobo ang ating pinapalakas, ang ating pinapakain, ang mabuti ba o yung masama. So kayo mga kanyusik, kung kayo po ang tatanungin sa araw na ito, alin kaya ang mas napakain ninyo? Ang mabuting lobo o ang masamang lobo?
Sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Lunes.